Magandang gabi po ulit. Magsisimula na po tayo sa ating briefing for the Filipino community in Canada on the online voting for the 2025 national elections. To start our webinar for this evening, we would like to call on Ambassador Maria Andrelita S. Austria, Philippine Ambassador to Canada. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa ating mga kababayan across Canada. Kami po ay lubhang nagagalak na nandito kayo ngayong gabi para ho sa isang very, very important undertaking na ginagawa natin this year. In my conversations with many of you have told us how excited, how much are you looking forward to these elections and the opportunity to be able to participate again actively in the political life of our country. Very exciting for us in Canada. Dalawang eleksyon ang binabantayan natin, eleksyon sa Canada at eleksyon sa Pilipinas. So it's really our honor to be able to do this tonight and be able to provide information on how you can fully participate in the task of in the task of keeping our democracy in the Philippines. So we're very honored to have with us guests from COMELEC tonight. So, as always po, nandito po ang inyong embahada at ang mga konsulado para po mag-provide ng information at sumagot ng inyong mga katanungan at always, lagi po namin sinasabi, to serve our country and our people. So with that, I would like to turn over the virtual floor again to RJ to introduce our distinguished speakers for tonight. Thank you. Maraming salamat po, Ambassador Austria. And we are very lucky tonight to have with us Commissioner Amy Ferolino of the Office for Overseas Voting on Commission on Elections to give her message. Ma'am, please. Magandang gabi po. Kung is it nighttime ba sa Canada ngayon? It's nighttime here in New York. Umaga doon sa Pilipinas. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kami po ay natutuwa at we were invited to attend this online meeting, online information dissemination. Isa pong malaking bagay ito na kami ay naimbita para matulungan ang ating embahada sa Canada na maipaintindi sa inyo at maipaabot sa inyo ang mga innovations sa election na ginagawa ng Commission on Elections. First time po natin na magsagawa ng online voting, tsaka ito, pag first time, so marami tayong mga tanong. We're expecting for you to ask questions para masagot namin at maipaintindi sa inyo kung ano yung mga kailangan yung paghandaan, ano yung mga kailangan yung gagawin para makaparticipate po kayo sa ating darating na eleksyon. Kami po ay excited na ipaalam sa inyo na itong online voting natin ay first time na gagawin sa Asia. So tayo sa Pilipinas ang nangunguna. Sana po ay maging parte kayo ng isang malaking bahagi ng ating kasaysayan sa first ever online voting na gagawin natin. Sana po kung ano man yung matutunan ninyo tonight in this activity, ay inyo ding i-share sa mga kasambahay, sa mga kasama nyo sa mga communities ninyo para matulungan din kami na maipaabot ang lahat ng impormasyon na hindi namin kayang gawin, na hindi kaya ng embahada na isa-isahin para mapaabot ang lahat ng information na kailangang makarating sa ating mga botante. Muli po ang aming pasasalamat at lagi lang pong nandito ang inyong Commission on Elections na kaagapay ng inyong embahada. Maraming salamat po at magandang gabi sa ating lahat. Maraming salamat po, Commissioner Amy. Sa ngayon po, we will now proceed with the presentation on internet voting. We would like to give the floor to Attorney Ian Michael Gionanga, Director of the Overseas Voting at COMELEC. Magandang araw po, magandang gabi po sa mga kababayan natin in Canada. Sabi nga po ni Commissioner Amy Ferolino, we are very happy and we're very honored to be part of this online town hall meeting to discuss and to at least give an overview para po sa ating lahat kung ano yung i-expect natin this elections in Canada. So as we all know, for the 2025 elections, we'll be having
internet voting sa Canada po. Hindi lahat ng posts natin in worldwide will be doing internet voting. So 77 posts out of 93 will be doing internet voting. So kasama ang Canada, lahat ng posts natin in Canada will be doing internet voting. So a brief overview lang no sa evolution ng overseas voting natin. So nag-start yung overseas voting in 2004 through the Overseas Voting Act na pinasa noong 2003. Since then, ang laki na rin nung naging improvements at naging development ng pagboto natin. Kasi kung natatandaan po natin before, manual yung elections natin overseas. So pinapadalan tayo ng maliit na empty na balota tapos sinusulat natin doon yung mga kandidatong pipiliin natin during the elections. And then nagkaroon ng automated election system. So for Canada, naging postal voting po tayo. Pinapadala yung mga balota sa mga bahay natin and then sinishadean, binabalik ulit natin sa embassy para po naman mabilang yung mga boto natin. Nakita ng COMELEC, nakita po natin na ang daming challenges kahit na ganong postal voting na yung ginagawa natin kasi syempre kahit 30 days yung pagboto, it would take time for us still to send yung mga balota sa kanya-kanya mga bahay. Tapos there's a possibility na nagkaroon kayo ng change of address, po pwedeng lumipat na yung mga kababayan natin so hindi na update yung mga voter records nila so po pwedeng mali yung masenda ng address and then pagka-receive, kailangan pang ipadala ulit, syempre. Before, if matatandaan natin, before 2022 elections, tayo pa yung gumagastos ng postage fees pabalik sa embassy or sa consulate ng mga balota. At least nung 2022, ang komisyon na po yung gumastos din ng postage fees. Yun nga lang, may mga iba pa rin po hindi nakapagbalik ng mga balota nila. So nakakapanghinayang naman na hindi natin nabigyan ng pagkakataon na mabilang yung boto ng lahat ng mga kababayan natin. So ito po yung ginawa ng COMELEC ngayon under the leadership of Chair Garcia and under the leadership of Commissioner Amy Ferolino sa Office for Overseas Voting. Pinapakita natin yung value, yung halaga ng bawat isang overseas Filipino na syempre understandable, mahirap na nga yung kalagayan natin abroad. Sa simpleng paraan ng pagboto, gusto nating ipakita na yung value at pinapahalagahan nga po natin yung bawat Pilipino. So ngayon po i-discuss natin as a brief overview kung ano yung i-expect natin during the 2025 election. So first, mag-discuss ko lang po kung ano yung i-expect natin for internet voting. Next slide please. Kung ano yung expect natin sa internet voting, so ano nga ba yung OVCS na tinatawag natin, tapos a brief overview din ng procedures, kung ano yung makikita natin sa enrollment, kung ano yung mangyayari din sa online voting and test voting process, tapos yung sinasabing manual verification, and of course yung voter care na gagawin din natin para ma-assist yung mga botante. So sa first part, ano nga ba yung internet voting na sinasabi natin? So internet voting is a highly secured system of casting votes online. Pre-identified countries or posts, so nabanggit nga natin nakasama ang buong Canada na mag-adapt ng internet voting. At syempre, yung mga registered overseas voters lang din na active, yung po pwedeng bumoto tulad ng dati, hindi naman nagbago yung part na yon. Sinasabi natin na highly secure yung OVCS or yung internet voting. So paano ba natin nasabi na secure siya? So ito yung mga samples lang ng security measures na may expect natin for OVCS, no? So una, sinasabi natin na there's a layered security architecture. So may perimeter security, so may firewall, intrusion detection, mga prevention systems na ginagawa natin, and then yung network natin is also running in a VPN para hindi siya yung regular internet lang na anyone could access. Tapos we have endpoint security measures din, may mga antivirus na in place, and of course yung application security, may mga firewalls tulad nga na nabanggit ko kanina, and encrypted yung boto din natin. Actually, the moment na mag-login po tayo sa voting portal, encrypted na po yung ating actions doon sa loob ng voting portal. So kahit kami sa COMELEC, hindi po namin makikita at hindi po namin malalaman kung sino yung binoto ninyo. Actually, yung mga poll workers lang po yung po pwedeng mag-decrypt ng boto ulit the moment na binilang na po siya. And then may authentication, authorization, and accounting. So authenticated, lahat ng pwedeng pumasok is kung sino lang yung authenticated and authorized.
Kaya nga po kailangan mag-enroll kasi yung mga registered voters lang din yung pwedeng pumasok. And of course, accounting, ibig sabihin po nun, lahat ng actions na gagawin natin dun sa system, nakalag po siya. Matitrace at malalaman kung meron man pong anyone who would want to access the system, authorized man or unauthorized. And then, there's always monitoring and detection of threats. 24/7 po, may nagbabantay sa mga servers po natin. And always of course, may mga updates and patches tayong gagawin in case may makita nga pong mga threats during the whole process of enrollment until voting. At dahil nga po ganun, meron din tayong incident response and business continuity plan. Kasama po doon, kasi nagtatanong yung mga kababayan natin, ano, saan ba mapupunta yung balota natin kapag bumoto tayo. So, meron pong 4 na servers na kung saan yung digital ballot box po natin. So yung dalawang main server po is nasa Amazon Web Services. And then naka-mirror din po siya sa dalawang physical servers na located in 2 different locations in the Philippines. So kahit ano pong any kind of anomaly or any kind of intrusion dun po sa 4 na servers natin is matitrace at makikita po kaagad. And it's also a way na hindi siya madaling ma-hack kasi nga po 4 na separate locations yung tataguan or yung secure ng mga boto po natin. And tulad ng nasabi ko kanina, kapag closing na po ng polling or ng voting, yung mga SBIs or mga poll workers lang po natin yung may authority para i-decrypt po ulit yung mga balotang nandoon sa digital ballot box at para mabilang po sila. So, ano yung sinasabi ko kaninang pre-voting enrollment? Yung pre-voting enrollment, so if natatandaan po natin during the past elections or kahit kung nakatry po tayong bumoto sa Philippines, no? Yung first step na ginagawa natin kapag buboto tayo is pumupunta tayo sa poll worker or kung sino man po yung poll clerk na nakabantay doon sa classroom. Yung kailangan po natin gawin is pakilala yung identity natin. Magpapakita tayo ng ID para malaman na tayo nga po is registered voter talaga. So ngayon po sa internet voting, syempre wala ka ng kaharap na tao. Device lang yung hawak mo. And yung way natin para ma-determine yung identity ng botante, para malaman na registered voter nga siya, hindi flying voter, is itong pre-enrollment na proseso natin. So mandatory yung online pre-enrollment at nag-start siya noong March 20 hanggang May 7, 2025. So anyone abroad na registered voter is pwede pong mag-enroll. So dapat nasa labas po tayo ng Pilipinas. Kahit saan po tayong located, kahit registered tayo sa Canada, tapos kung nasa US man tayo o nasa ibang bansa, pwede po tayong mag-enroll. Basta wala po tayo sa Pilipinas. And then, yun po pwedeng mag-enroll gamit yung kahit na ano nating sariling internet capable device or pwede rin po sa mga voting kiosk na ilalagay po natin sa mga post natin sa konsulada or sa embassy. So kapag nag-enroll po tayo, yung process, next. So yung process is, so nakikita nyo na po sa Facebook page, official Facebook page ng COMELEC, sa website po ng COMELEC, at sa social media pages din ng ating mga embassies and consulates, nakita na po natin yung official link doon. So i-click lang po yung link na yon or yung QR code, i-copy lang po natin. Kapag sa Facebook po pala, reminder na wag lang palang i-click yung link, kailangan pong i-copy paste yon or i-type mismo sa ating browser. So yun po ay added security din kasi mini-make sure na hindi siya basta-basta nakiklik lang from some other tawag nito from some other websites or some other sites po. So kapag na-type na natin yung link at na-input na po doon, ita-type po natin yung ating mobile number or email address doon sa link. And then, create po tayo ng password. Tapos, mapapadalahan po tayo ng OTP para po ma-verify na atin yung email address or atin yung mobile number na ginamit. And then, yung registered voter must perform yung identification process. Tulad nga na nabanggit ko kanina, ito yung way para makilala tayo na registered voter talaga tayo. So, kailangan po natin magpakita ng Philippine passport, Seaman's book, PhilSys ID, IBP ID, or Philippine driver's license to the system para ma-prove po yung identity natin. So, question dyan is paano kung wala tayong IDs na to, no? Or expired na yung mga IDs natin. So later on, i-discuss ko rin po yung process ng manual verification. Pero ito po yung regular process natin. So if you have these IDs, yung gagawin po
is pipicturean ng system kapag nakalagin ka na, kukunin yung litrato ng passport natin. Kapag passport, yung front lang, pero kapag yung ibang IDs, pati po yung likod, kailangan kunan. Kasi po for proof of authenticity din ng ID na hawak natin. After pong makunan yung ID or yung mga passport natin, the system will also capture yung photo or selfie photo ng ating natin para makumpara kung yung itsura po ba natin is kapareho nung nandoon sa ID. So yun nga po, this is a way para ma-identify yung voter. After po nung ma-capture yung ID, automatically yung system po will have to verify, i-input niya yung names nung nung nakita niya or na-scan niya doon sa ID natin. So ita-type, automatically kukunin po niya yung first name, middle name, last name, yung ID number na nandoon at yung date of birth. Tayo po kailangan nating i-check kung tama yung pagkakascan nung system. Kapag tama, continue. Kapag may typo po, i-repeat lang po yung process ng pagkuha ulit ng picture. Hindi po pwedeng ma-edit yung yung part na to kasi para maiwasan yung tawag dito, yung maiwasan na pagpalit or added security nga din po na hindi po pwedeng i-edit lang basta-basta. So kailangan actual kung ano yung pangalan mo dun sa ID, yun yung nakasulat diyan. Kapag nakuha na po yung name at nag-next po kayo, tatlo lang po yung po pwedeng makitang messages. So una is congratulations, ibig sabihin na approve na po yung enrollment niyo, so po pwede na po kayong bumoto. Second is yung manual verification required. Ibig sabihin po nito is hindi nag-match yung lahat ng pangalan or lahat ng spelling ng pangalan natin, pwedeng yung birthday magkaiba dun sa ID or passport na pinakita natin as compared sa database ng COMELEC kung nung kailan nagrehistro po kayo. And then yung last is application disapproved. Ibig sabihin, hindi po talaga kayo rehistrado pala. So, hindi po kayo po pwedeng bumoto. So, yan po yung mga tatlong makikita natin kapag nag-enroll tayo. Okay, so yung next part naman po is yung pagboto. So, kunwari successfully enrolled na tayo, pwede na tayong bumoto. So, kapag nag-enroll po tayo ngayon hanggang May 7, ay hanggang April 12, pwede pa po tayo mag-test voting. So yung purpose ng test voting is para at least ma-familiarize tayo dun sa process nung actual na pagboto, para hindi naman tayo manibago pagdating ng actual elections na. And then yung login credentials na ginamit natin during enrollment, yun lang din naman po yung gagamitin natin kapag nag-login din tayo ulit dito sa voting portal. So, i-input lang natin yung email address or mobile number, yung password, and then pagkatapos po nun, magsisend ng OTP dun sa ating ginamit na username. Tapos, itatype lang ulit yung OTP, tapos login ka na, pwede ka nang bumoto after nun. So ito nga po ito yung magiging itsura ng ating login portal or ng voting portal natin kapag maglalagin na tayo. So nandiyan po yung username nyo na email, which is yung email or mobile number, and then password. Kapag na-input nyo na po yan, sisendan kayo ng OTP. And then magkakaroon ng yung authentication code, yung user authentication will be required before the voter can actually proceed voting. So, yun po, added security measure din po ito para ma-make sure na kayo nga po talaga yung botante na nakarehistro at kayo po yung boboto. And then kapag nakalagin na po kayo, yung makikita nyo na is yung voting portal natin. So dito sa screen po ninyo, makikita nyo may dalawang types of voting. Actually, isa lang po yung makikita nyo dyan. So ngayong period hanggang April 12, yung test voting yung makikita po ninyo. So sa test voting, yun nga po yung parang trial natin para ma-familiarize tayo kung sino yung mga bobotohin natin. Alam na natin kung saan yung location nila dun sa screens natin. At yun para hindi na tayo manibago pagdating ng actual elections. And then yung next one, kapag nag-start na po yung overseas voting period, which is on April 13, i-click lang yung general elections naman po yung makikita natin na tab na option. Wala na yung test voting during that time kasi actual elections na. So kapag nandito na po tayo sa voting portal, i-click lang natin yung click to vote na nakita nyo sa gilid ng screen kanina. So dun kapag kinlik nyo yung click to vote,
yung makikita yung next page is itong instructions. So nakalagay dyan kung ano yung dapat yung gawin at ano yung steps na gagawin ninyo kapag boboto na kayo. So syempre pipiliin niyo yung option, pipiliin niyo yung kandidato na napili niyo parang botohin, and then you can review your ballot, and afterwards ikakast niyo na yung ballot ninyo. So yung next slide po, makikita ninyo kung ano naman yung itsura nung ating digital ballot box. Ay, digital ballot pala. Katulad din siya nung itsura ng isang regular na balota natin. So nandoon yung pangalan ng mga kandidato, and then may square po sa gilid niya para ibig sabihin yun po yung pinili niyong kandidato. Yung maganda po dito ngayon din sa internet voting is, kung matatandaan nyo before, kapag nakapag-overvote kayo, for example, sa senators, di ba, 12 lang yung kailangan yung botohin, ay dapat botohin. Tapos party list, isa lang. Dati, kapag nakaboto ka ng 13 or sumobra yung boto mo, hindi na mabibilang yung boto mo dun sa contest na yon. Dito sa internet voting, kapag nakaboto ka na nung sapat na bilang, so kung 12 din na boto mong senator, hindi ka na i-allow ng system na magdagdag pa. Pero po pwede mong palitan. So mag-unclick ka lang nung kandidatong gusto mong palitan, and then piliin mo na ulit kung sino yung kandidato na gusto mo. So at least dito sa sistemang to, nami-make sure natin na walang botong masasayang dahil lang inadvertently nagkamali tayo as a voter. So kapag nakapili na po tayo, yung next step po nun is pwede nating i-review yung mga kandidatong napili natin. So hindi siya automatically makakast. So may opportunity ka pang palitan or magbago yung isip mo kung may gusto kang palitan. And after mo pong i-review, may option doon na cast your ballot na. So the moment na makast yung ballot, yun na po yun. Tulad ng dati, isang balota, isang botante. So hindi na po pwedeng palitan ulit the moment na mapindot po ninyo yung submit or cast button doon sa inyong screen. So kapag na-cast nyo na po yung balota ninyo, lalabas po yung vote confirmation sheet. Ito po yung itsura niya. Nakalagay dyan yung inyong ballot ID. Pwede nyo pong i-copy paste yung ballot ID na makikita nyo doon, tapos i-save nyo siya, or makikita nyo yung screen. Pwede nyo pong i-screenshot to. Yung purpose po niyan para at least malaman po natin kung nasaan na at any given time yung ating mga balota, no? So pwede nyo makikita nyo na nasa digital ballot box na yung balota ninyo, and during canvassing, makikita nyo din na ibig sabihin na bilang na yung balota nyo during that time. Okay, next please. So ito po yung itsura kapag ballot lookup kayo. Yung ballot content, kung makikita nyo, hindi po pwedeng, para naka-hash siya. So walang ibang makakakita din yan. Kasi ang purpose nito ay syempre para maiwasan yung vote buying, maiwasan din yung makapag-violate tayo ng election offense, kasi bawal nga natin ipakita kahit kanino kung sino yung binoto natin. Pero at least ito yung way para ma-make sure lang na yung matrace natin kung nasaan yung balota natin at any given time. So sa actual internet voting, yung voting URL or yung voting link website, isi-send po sa atin yon doon sa mga website, sa mga email addresses natin na pinrovide, or sa mobile number. And then yung voter credential nga po na ginamit natin during enrollment process, yun din yung gagamitin natin, yung username at password. Same way, pag nag-login tayo, an OTP will also be sent to make sure na actively ikaw talaga yung nag-request or nag-login doon sa portal natin. Makakasend yung personal email address at yung mobile number po ninyo ng OTP na to. And then as a reminder, tulad na nabanggit ko kanina, yung test voting nga po will no longer be available when actual voting period starts, which is on April 13, 2025. So yung next topic po natin is yung manual verification. So kanina nabanggit ko nga po na yung 5 IDs lang na yun yung tinatanggap ng system natin as of the moment. So sa manual verification, pwede po tayong mag-enroll sa post din kapag wala tayong ID ng mga nabanggit. So una, kanina 'di ba kapag automatically nag-enroll ka, tama yung pangalan mo, tama yung nandoon ay walang typo sa ID natin, or walang typo doon sa pangalan natin sa voter database, automatically may enroll tayo kahit saan man tayo mag-try mag-enroll. So congratulations yung makikita natin. Yung second naman nga is kapag manual verification required. So ito yung mga instances naman na kapag, for example, yung mga kababaihan, nagkapag-asawa sila, and then
nung nagparehistro sila, maiden name yung gamit nila, and then eventually, nag-iba yung apelyido kasi nga po nag-asawa na, or po pwede ring may typo yung pangalan. Typically, kapag yung mga Maria, walang period, ganon, or yung Junior, walang period. So, nagkakaroon po ng misspelling. So, kailangan ng manual verification kasi yung system nakikita na hindi nagmamatch yung spelling ng pangalan ng isang nag-a-apply or nag enroll doon sa mismong database ng COMELEC. So kapag nagkaroon po ng ganitong setup, um, makikita po sa ano ng SBI or ng mga poll workers natin na pending po kayo. So si SBI or poll worker po, ima-manually verify po niya, i-compare niya yung pangalan nung nag-enroll doon sa listahan or sa database natin, and yung SBI po natin is ima-manually verify or i-approve yung ating enrollment. Yung isa pa pong manual verification na tinatawag naman po natin is yung in relation nga po doon kung sakali wala tayong ID na po pwede nating gamitin para mag-enroll sa ating mga bahay. So po pwede po tayong pumunta sa mga embassies or consulates, or po pwede po tayo mag-arrange ng virtual meeting sa kanila, at pwede po tayo magdala ng kahit na anong ID or any identification certificate na nagpapatunay na tayo nga po yung individual na yon na registered voter. So pag nagpakita po tayo ng ID na yon, yung SBI or yung poll worker po natin sa embassy or consulate, i-compare naman din yung pangalan na nakita nila at yung mukha dun sa ID na gamit natin. Tapos manually, siya na po yung mag-enroll sa atin para po pwede na tayong bumoto ulit using the internet at home. So lastly, yung voter care na tinatawag natin. So naka-start na po, nag-launch na yung ating voter care website, which is info-ov ay ov-info ov-info.comelec.go info-ov.comelec.gov.ph. So we will just type it dito po sa chat group natin para makita. So yung website po na to is nandoon yung mga usually frequently asked questions natin, and then meron po tayong chatbot doon para kung meron kayong questions or meron po kayong gusto pang malaman or may additional help kayo na kailangan from COMELEC and from DFA, po pwede po natin kayong matulungan dyan. So 24/7 available po yung website na to at yung chatbot, and automatically kapag hindi kayo masagot ng chatbot, diretso po dadalhin sa amin sa Office for Overseas Voting yung mga concerns ninyo, at available po kami tumulong or mag-assist sa inyo 24/7. So yun po yung overview ng ating internet voting, kung ano po yung expect natin. So I think we're ready to accept questions din po if meron kayong gustong malaman din. So thank you very much po. Thank you for everyone. Nasa Q&A. Maraming salamat, Director Ian. Yung pong nabanggit kanina ni Director Ian regarding sa information at yung may mga katanungan pa, pinost po natin sa chat kung saan po pwedeng kayo makapunta. So sa ngayon po, pupunta na po tayo sa question and answer sa atin po na-post sa ating messages. Yung iba pong mga katanungan or questions have already been answered by our Philippine Embassy. So we'll just answer those that have not yet been answered. First question, will the accounting reports for the OBS be available for independent poll watching bodies for full transparency? Director Ian? Yes po, magiging available po siya. So kapag, for example, tapos na po yung election, and then yung mga accounting reports po natin would be made available kung may magre-request po para i-check para nga po sa full transparency. So actually, before din po ni-launch yung internet voting natin, nag-undergo ng independent certification process yung sistema po natin. Under actually an international certification entity, which is yung ProVNV. So nag-certify po sila sa security and safety din ng system. Tapos after pong ma-finalize din yung source code ng ating system, nag-undergo din siya ng local source code review sa Pilipinas. So it was open to all and any na interested na mga IT experts in the Philippines na ni-review po nila yung source code natin to check kung may vulnerabilities or kung may anything man. So always available po yung magiging accounting records natin, especially after the elections, para pwede pong makita at ma-audit kung meron mang
issues or anything na nakikita naman po namin na wala, to be honest. So, yun po. Thank you. Salamat po, Director Ian. Sa susunod po nating katanungan, kailan po dapat bumoto? Although na-mention na kanina, although isa pang question is, may window hours po ba para sa pagboto o kailangan bumoto? Yun po yung kagandahan ng internet voting. So, the moment magsimula po yung overseas voting period natin sa April 13, 24/7 po pwede po kayong bumoto. But yung assistance po na ipoprovide ng ating post, kasi magkakaroon nga po tayo ng kiosk sa mga embassies or consulates po natin, that is within office hours lang po nila. But yung pagboto po sa bahay using our own devices, 24/7 po yun. Hanggang closing ng voting, which will be on May 13, 7 p.m. Philippine time. Ay, May 12, sorry. May 12, 2025, 7 p.m. Philippine time. Director Ian, ito related do sa unang tanong, although yung duration of voting, nakapag-register niya, nag-test vote. So do sa test voting, 3 minutes lang kasi yung nakaalat. So ma-extend ba daw yung timer pag actual voting na? Hindi po, actually 3 minutes lang po talaga yung actual voting period. So yun nga din po yung purpose ng test voting, para ma-familiarize nga po tayo dun sa kung process ng pagboto. Protection din po yung 3 minutes na yun, na hindi po siya mahaba. Kasi syempre, kapag familiar ka na dun sa location ng mga bubotohin natin, it would actually be, it would take you less time para bumoto na. Kasi kung hahayaan po natin na sobrang haba yung pagboto, what if yung possibility na merong someone behind you na po pwedeng makita yung boto mo at mag-commit pa po ng unintentionally ng election offense, or kung unintentionally biglang mapabayaan mo yung phone mo or anything, tapos may ibang tao na po pwedeng pumindot doon. So at least yung 3 minutes, para mas maging alerto po tayo na you have to really finish voting during that time. So hindi na po siya may extend yung 3 minutes po na yun. But yun nga po, maximize natin yung test voting para ma-familiarize natin yung location or kung saan nakalagay yung mga kandidatong napili natin, and then para mabilis po yung pagboto natin during actual elections na po. Ito naman, Director Ian, yung sa mga required IDs for pre-voting enrollment, especially mga walang Philippine passport or others na nabanggit nating ID kanina, katulad nitong isang katanungan, maaari po bang gumamit ng Canadian ID? Yun po, hindi po pwedeng gumamit ng Canadian ID, Philippine ID lang po yung pwede nating gamitin. Tulad po na nabanggit kanina, if wala po tayong ID na nabanggit dun yung sa 5 IDs na yon, pwede naman po tayo magpa-manually enroll sa embassy or sa consulate. So hindi naman po kailangan na pumunta talaga tayo dun personally. Pwede po kayo magpa-schedule for a virtual verification, and understanding din po namin the embassies and consulates will also be holding various field or outreach activities. So kapag nag-schedule po ng outreach activity ang ating embassy at consulate po, pumunta po tayo doon, kasi syempre at least doon nandoon po yung mga kasamahan natin sa DFA, para pwede po tayong matulungan, and kung may direct questions po tayo, masasagot din po agad. So during that time po, pwede po kayo magpa-manually verify, magpa-manually enroll sa kanila. Pwede po kayo magdala ng any valid ID during that time para ma-verify yung identity ninyo. Ito pong katanungan nito, siguro masasagot po natin. Are there accommodations for the embassy or the consulates to offer to registered voters who need assistance, like for pre-enrollment and actual voting para sa mga seniors, special needs, pregnant women? Opo, magkakaroon po ng kiosk sa ating embassy in Ottawa and Philippine Consulates General in Toronto, Vancouver, and Calgary. Meron po tayong kagaya po ng na-explain kanina ni Director Ian. Yung susunod po, again on manual verification, siguro explain muna natin ng konti pa, Director Ian, kasi tinatanong kung pwede bang umulit mag-enroll but using a different ID kung nag-manual verification.
Sa manual, yung kapag kunwari na pending po tayo dun ano dahil may typo nga po. The moment na ma-approve naman din po ng poll worker natin, yung application natin, makaka-receive tayo ng notice na enrolled na tayo. So hindi na po tayo makakapag-enroll pa ulit. Kasi syempre tulad na nabanggit ko kanina, isang boto kada isang botante lang din. So once lang po tayo pwedeng mag-enroll. Kapag itatry po natin mag-enroll, lalabas po sa system na that voter is already enrolled. So yung the next succeeding times po niya is mari-reject na po. Yung sunod po ng katanungan, I don't have a Philippine passport, walang Philippine driver's license, but I am a dual citizen. Kagaya po ng nabanggit kanina, pwede po siya sa manual verification. Yung sunod po na katanungan, can we take a screenshot of our ballot before we cast it? Director Ian. Yes, naku, sobrang bawal po yun. Election offense po yan siya kapag isi-screenshot natin yung mga balota natin. Tulad po nun dati, pinagbabawal na picturean yung balota kapag na-receive natin. Similar pa rin po ngayon yung digital ballot natin is hindi po natin pwedeng picturean kasi po pwede po tayong makasuhan kapag nahuli po tayo. At kung sa katotohanan nga po, nung nakarang eleksyon, nag-file na rin po ng kaso ang COMELEC dun sa mga iba po nating kababayan na nag-post nung kanilang mga balota online. So hindi po magiging lenient ang COMELEC pagdating po sa election offenses. So wag na po nating subukan kasi bawal nga po talaga siya. So maraming salamat po doon. Thank you, Director Ian. Ito naman ay tungkol sa internet connectivity. Kung mawalan po ba daw siya ng connection while logging in or doing the pre-enrollment, will the system allow me to log in again and not count my vote? Yun po, tama po. So, kapag in the process of voting kayo, tapos nagkaroon kayo ng problema sa internet connectivity, na-cut kayo, or kunwari may problema yung device, nag-hang, so hindi natuloy yung pagboto nyo, hindi po mabibilang yung boto nyo, hindi siya mag-autocast. So, hanap lang kayo ng different location na may maayos na internet connectivity, or palit kayo ng device, log in po kayo ulit para bumoto. So, hindi po makakast ang inyong balota unless pinindot po ninyo yung submit or cast your vote. Kasi syempre, nirerespeto po natin yung decision ninyo para bumoto po. So, hindi siya nag-autocast. Pero kailangan nyo pong ulitin yung process para bumoto po ulit. Yung sunod po na katanungan, Director Ian, is kung pwede ba daw ang video for manual verification? I think parang virtual siguro yung katanungan niya. Yes po, pwede po yun. So, pwede po tayo magpa-schedule na lang din sa ating embassies or consulates para po sa ganung process para at least hindi na po kailangan pumunta pa or yung pumunta directly in person sa embassy or consulate. Okay. Yung sunod po na katanungan, kung may technical difficulties during actual internet voting, doon po ba sa Voter Care website, maaari po bang humingi ng tulong? Yes po, pwede niyo pong i-type din doon kung pwede niyo pong anuhin doon sa chatbot natin kung ano po yung tulong na kailangan natin. But if sobrang kung ibig sabihin po ng technical difficulty, for example, is hirap nga po tayo or hindi tayo comfortable doing it at home, then kung pwede naman po tayong pumunta nga po sa embassy or sa consulate or sa mga outreach activities para doon po tayo magpatulong din personally sa mga kasamaan po natin sa embassy at consulate po. Okay, yung iba po mga katanungan tungkol sa IDs na nasagot na po natin. So ito po naman katanungan na ito, what are the safeguards that would ensure our votes would be counted and that the program will not be hacked? So una-una po, before po natin i-launch yung website or yung itong system natin, nag-undergo ng various testing talaga yung system. So it underwent yung vulnerability testing, penetrability testing, nag-synchronize, nagtawag nito, naggawa ng mga different types of attacks para ma-infiltrate yung system. And nakapasa naman po ang ating internet voting system. Sinabi nga po doon na walang nakitang vulnerabilities na pwedeng ma-hack na basta-basta yung system. At yun nga, nabanggit ko kanina, yung mga balota natin, the moment na mag-login tayo dun sa voting portal, automatically encrypted yung, na-encrypt agad yung mga pinipili natin. Tapos kapag sinubmit natin yung balota natin, it is saved in a digital ballot box. 4 yung servers na ginagamit natin dun. So, it's also
way to protect yung mga boto natin kasi any kind of infiltration doon sa in any of one of those servers, makikita po agad. Madaling ma-compare if may nabago or may may anomalya or kung hindi man kapareho nung ibang records doon sa other digital ballot boxes natin. At encrypted yung balota natin, hindi nga po siya madi-decrypt kahit ng COMELEC mismo. Ang tanging makakapag-decrypt lang po ng mga balota is kapag nag-close voting na tayo, yung mga SBIs or yung mga poll workers lang natin, kapag binilang na po yung mga boto natin. So, yun po is mga some of only the ways para ma-make sure na hindi po ma-hack or hindi may infiltrate yung ating voting system. Thank you, Director Ian. Ito, I think doon sa online pre-enrollment, I tried registering pero yung system is rejecting my passport and photos. I am using my phone. Meron ba kayong recommendations? How can I successfully upload my ID and photo? Try lang po natin na maghanap talaga ng malinaw or maliwanag na area kasi affected rin po yung quality ng photo minsan kapag nasa madilim na area tayo. So better po if direct sunlight yung area natin kung saan po tayo magtitake ng photo ng passport or ng ID na gamit po natin. If hindi po talaga mag-work din, so pwede po tayong lumapit na rin po sa embassy or sa consulate para if ever as a last resort po pwede po tayong manually verify in case hindi po talaga kayanin in our own using our own devices. Thank you, Director Ian. Pwede po ba naming makita by city kung ilan ang bumoto at yung resulta ng boto? After po ng results, after po ng closing ng voting, makikita niyo naman po yung resulta nun. But during by city, hindi po naka-desegregate kasi yon kung ano yung addresses ninyo. But of course, makikita niyo po yung results per post. Yun po yung po pwede niyo pong makita. Hindi po kahit naman po sa local elections, hindi po binibigay yung resulta kada barangay for example. Para maiwasan din kasi natin dyan yung tendency ng trending kasi illegal din po yun at election offense din po yun. Kasi syempre, gusto po nating ma-make sure na yun nga po, hindi maapektuhan or hindi ma-influence yung boto ng mga kababayan natin just because nakikita nila yung trend dun sa certain area or location ng mga botante natin. So para sa protection din po actually yan ng mga botante natin. May katanungan dito, Director Ian. Kapag hindi natuloy yung enrollment namin for some reason, hihintay na lang ba namin ma-approve? Siguro inano yung requirement ba yung enrollment or automatic ba silang ma-approve? Hindi po automatic yung approval, kailangan po nating mag-enroll. So kailangan niyo po talagang mag-enroll. Sabi nga namin, if ever patuloy na hindi kayo makapag-enroll using your own devices, lumapit na po kayo kaagad sa ating embassy or consulate or dun nga po sa website na binigay namin kanina ng COMELEC para ma-reach nyo, masabihan nyo po kaagad kami kung ano po yung concern. Hindi po siya automatic na enrollment kasi syempre, yung pagboto is karapatan po natin and it is a voluntary right. So hindi po namin pwedeng i-force yung kahit na sino na i-exercise yung right na yon. Nagbibigay lang po tayo ng lahat ng opportunity, lahat ng paraan para po mas mapadali yung pagboto ng ating mga kababayan pero hindi po pwede nating i-force yun sa kanila. So voluntary po yung pag-enroll, voluntary din po yung pagboto pero hinihikayat po namin kayo na i-exercise po natin ng tama yung karapatan natin yan para bumoto. Director Ian, meron tanong dito, can two people share one phone during pre-enrollment to receive OTP? But they have definitely individual accounts, email accounts siguro. Yes po, pwede naman na same device, but separate. Dapat kung cellphone, tama, binanggit mo dito, dapat separate yung email accounts nila. Pero kapag mobile number, 1:1 lang po yun. So kapag same device lang yung gamit nyo, i-log out lang po and then i-log in ulit yung email ng isa pa para ma-receive yung OTP nyo naman doon. So pwede naman po yun. My passport expired for the last 4 decades. Dalaga pa ako noon. I did get my Filipino citizenship in 2016. How can I still register for the pre-enrollment? So, yun nga po, if wala tayong Philippine IDs na available, yung way po is yung manual enrollment.
pwede po tayong pumunta sa mga outreach activities ng embassy or consulate, or pwede po tayong pumunta directly sa consulate or at embassy. And yung nabanggit ko nga rin kanina, yung virtual din po, pwede natin gawin yun para po pwede tayo magpakita ng kahit na anong valid IDs. And then yung mga kasamaan po natin sa DFA is manually verify po tayo kapag na-check na tama nga na tayo nga ay registered voter. So pwede po tayong i-enroll sa ganong paraan. Yung isang question, Director, kung hindi daw, if his voting takes more than 3 minutes, anong mangyayari? Automatically malalag out lang po tayo and then mag-login lang ulit para po bumoto ulit. Yung receipt confirmation, will the receipt confirmation show the candidates we voted for as proof of our actual votes or to detect any anomalies in the future? Yung confirmation po na nakikita natin is tulad lang din po yun siguro nung physical na pagboto, di ba, may indelible ink. So yun po yung ating parang badge of honor na bumoto tayo. Pero hindi na po makikita doon kung sino yung binoto natin. Kasi nga po, iniiwasan natin na i-print or i-screenshot natin yung binoto natin. Kasi illegal nga po yun. That is an election offense. Pero using that confirmation, makikita nyo po doon yung hash code ng boto nyo, machi-check nyo po doon. And after elections, makikita during the process, voting and until counting, makikita nyo po kung nasaan yung balota nyo at that time para ma-make sure na mabilang nga po yung boto natin. Yung katanungan po dito, Director Ian, yung poll watching, now that internet voting, paano po ba yung poll watching daw? Pwede pa rin naman po kayong pumunta syempre sa mga embassies or consulates during office hours para makita yung processes nila doon. Kahit sa canvassing po, may canvassing process pa rin naman, so pwede po tayo mag-poll watch po doon. May user guide po ba posted on the Philippine Embassy Toronto website? Yes, definitely. Regularly, nag-upload po kami ng mga advisories. So please do keep posted sa aming mga Facebook page on all our website and Facebook pages, Philippine Embassy in Canada, in Ottawa, and Philippine Consulates in general in Toronto, Vancouver, and Calgary. Bukas po ba ang embassy pag weekend during voting period? Yes. During office hours. Including holidays. How do you request a virtual verification sa consulate? Kasi mobility impaired po siya, hirap magpunta sa consulate. So I guess through our email addresses, we'll be posting our email addresses and contacts and hotlines. Ito nasagot na rin, how secure is the internet voting that we have in place? I think sagot na po kanina. Sana maaaring mag-report kung may suspicious activity or voting parties kung saan nag-invite ang mga individuals na boto ng sama-sama. May paraan po ba ito, Director Ian? Yes po, pwede nyo namang initially po pwede nyo pong i-reach out agad yung embassy at consulate. Inform nyo po kaagad sila and automatically maayos naman din yung communications namin with the embassy and consulate, no, para ma-inform kaagad kami na may ganong activities. If ever may proof din po tayo na mapakita na may ganong activities, maganda po ma-picturehan or mapakita para at least eventually meron po tayong ebidensya na kung sakali mang may ganong activities, ma-filean po ng tamang kaso yung mga kababayan natin or kung sino man pong nagbabalak gumawa ng ganong activities po. Siyempre, totoo, nasa abroad nga po tayo, siguro iniisip na hindi po sila mahuhuli ng batas ng Pilipinas. Pero yung nga yung sinasabi ko, di ba, kapag naka-file naman po kasi yung kaso, ang gusto naman natin kung uwi tayo ng Pilipinas, yung sasalubong sa atin is mga kababayan or kamag-anak natin at hindi po yung police, di ba? So, wag na lang po natin gawin yung mga ganong types of activities kasi kapag na-filean po tayo ng kaso, maaring din na po tayo makauwi ng Pilipinas din in the future. So, ayaw naman po nating mangyari po yun sa mga kababayan natin. Salamat po, Director Ian. Magbabasa na lang po tayo ng 5 pa pong katanungan dahil lumalalim na po ang gabi. But again, nandun po sa chat namin yung website or page kung saan pwede nyo pong
i-chat, may chatbot po ang COMELEC sa inyong mga katanungan. Again, and also monitor our Facebook pages kung saan nyo pwedeng makontak ang ating consulates and embassies for your clarifications. Ito, Director Ian, kung yung blind yung voter, paano po yung pagboto niya? How can I help this person? Yes po, so meron pa rin po tayo tulad nung dati na special assistance na binibigay sa mga kasamahan po nating may disabilities. So po pwede po na matulungan natin silang bumoto. Pag dumating po, pwede din po pag pumunta sila sa consulate or sa embassy, sa mga field mobile outreach nila. Yung mga SBIs ay po pwede po nilang hinga ng tulong para sabihin po kung sino iboboto nila. Tulad din po yung ginagawa natin sa Pilipinas, yung mga PWDs po natin, binibigyan ng mga tinatawag nating assistors. So may kailangan ng pong pirmahang document doon na nagpapatunay na voluntarily inaalaw po natin yung mga kasama natin sa embassy or sa consulate na tulungan tayong bumoto, or kung may kasama po tayong kamag-anak na pwede po tayong tulungan during that time. So kailangan lang po mapatunay na may waiver po or talagang pinapahintulutan ng botanteng may disability yung pag-assist po sa kanya nung kung sino man po napili niyang assistor. Meron po bang minimum requirements for devices? For example, if you have an old iPhone, pwede pa po ba yun? Yes po, ang importante, kaya pong mag-connect sa internet at may camera po yung device natin, pwede pong gamitin kahit na luma man yan or yung iPhone 16 Pro Max, 1 terabyte fully paid, pwede naman po din yun. Or kung hindi man siya fully paid or kahit luma, yes po, pwede. Basta kaya pong mag-connect sa internet, yes po, pwede po natin gamitin yun. Ito pong isang katanungan kasi wala daw pong link doon sa poll watchers na nasend namin. Meron po doon sa advisories ng consulates and embassy, although we will post it again. Pero nandun rin po sa website ng COMELEC sa OFOB. Anong resolution nga ba yun, Director Ian? For poll watchers, COMELEC Resolution 11061 po. Nandun po yung mga rules din for watchers po natin. Yung pong siguro gusto po rin malaman tungkol doon sa voter assistance website and chatbot ng COMELEC, kung pwede pong magbigay pa kayo ng konting details, Director Ian. So, dun po sa website na nabanggit ko kanina, isang parang voter information website po natin yan. And then yung chatbot is, syempre, sa simula, kapag may mga frequently asked questions po tayo, so automatically sasagot siya. Pero kapag hindi kaya nang sagutin o kapag mas complicated yung mga issues natin, automatically ipapadala po ng program na to yung mga questions niyo directly po sa amin para matulungan po namin din kayo kaagad dun po sa mga issues or concerns po ninyo. Okay. Last two questions. May mga new batch po dumating dito sa community namin sa Quebec. They are voters sa Pinas. In short, dun po sila nakaregister. Paano po yon, Director Ian? Hindi na po sila pwedeng bumoto. Actually, kahit naman po nung dati, di ba? Hindi ganun po yung process. Kapag hindi po kayo nakapagparehistro, hindi po kayo pwedeng makaboto na. So, sayang po at hindi naabot yung registration period po natin. But if magtatagal po tayo dito sa Canada, magre-resume naman po yung registration natin pagdating ng around November or December ngayong taon, and then po pwede po kayo magparehistro para makaboto naman po sa next presidential elections po. Last question. I'm not sure if I get this correctly. What if you accidentally voted for someone whose name is in the ballot? Will you be notified that the candidate is no longer a candidate? Siguro yung mga nandun pa yung pangalan pero nag-withdraw ng candidacy. Tulad rin po sa dati, yung process naman kahit kapag nasa balota, syempre hindi na po mabibilang yung boto nyo doon kapag disqualified, biglang eventually na disqualify yung kandidatong yun. So, kaya nga po may practice voting din po tayo para ma-make sure na ma-familiarize nga po tayo doon sa balota. So, kaya nilagay natin yung ganung feature dito sa internet voting para maiwasan yung mga ganitong circumstances po. Kaya i-maximize po natin yung test voting para hindi po magkaroon ng chance na masayang yung boto natin sa mga ganung klaseng pagkakataon. Salamat po, Director Ian. Unfortunately, dito po nagtatapos ang ating webinar.
Marami po tayong nakuhang informasyon. Maraming salamat po sa COMELEC, especially sa OFOB, of course to the Philippine Embassy headed by our Ambassador Maria Andrelita Austria. Again, sa mga katanungan po hindi namin nasagot ngayon, siguraduhin niyo pong nakuha yung website, yung link to the COMELEC website where you can post your questions. We will share the recording of this webinar in our websites, Philippine Embassy in Ottawa, Philippine Consulate General in Toronto, Vancouver, and Calgary. And also, again, please regularly monitor our Facebook pages, our websites for regular updates on the internet voting for the national elections. Again, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang gabi po.